Good AM, Sir King Gilbert, no? So, ito na yung unit mo. Working na yan. Icon ay nandyan. Then, blinking arrow, no? Meaning, nagcha-charge yung battery mo from solar to battery, no? So, kung demo lang tong battery natin, no? Maliit. So, 100 AH battery yung gagaya na ito, no? Walang problema. Then, pwede ka mag-washing dito. So, naka-load ngayon yan is electric pan, no? Yan. Then, pasip ko sa iyo ito mamaya, no? Pakita ko muna sa iyo yung simple installation nito, no. So pag i-off mo yung unit, no, solar panel muna, no. Ayan. Yan, mawawala yung icon. Then yung inverter, no. So inverter galing din sa battery. Then yung mismong battery niya, no. So namatay na yung electric pan natin, no. So dahil nakakabit din yan sa inverter natin. Okay. So off. Then pwede mo rin off yung inverter dito, may switch yan dito. Yan. Okay. So dumating na yung unit mo. So ni-markingan ko na yan, no, ng solar panel, battery, inverter, breaker ng inverter, no. Battery rin yan. So makita mo dito, so, breaker ng battery, breaker ng inverter ay diretso yan dito sa isang terminal ng battery mo. Then yung negative side, so diretso rin yan sa battery mo. Huwag mo i-jump, no. So diretso lahat yan doon. Then solar panel, to positive to negative din. So may color coding yan. Red is positive, black is negative. Sa battery ganun din, sa inverter ganun din. Okay? So kumare nalagay mo yung solar panel mo at saka sa battery. So pwede mo nang i-on yan. So ang solar panel mo ay 200 watts, no? Kung wala kang mabilan, meron akong link, pwede mong orderan. Saka sa battery, no? So pwedeng lead acid, pwedeng LiPo4 if ever na gusto mo, no? Meron din akong link. So yan, 100 Ah battery, no? At least 100 Ah para maraming ma-store na kuryente. Then power na natin yung unit natin, no? Ito yung battery. So unahin mo yung battery. Pag i-on mo yung unit, nakabit mo na lahat ng wiring, na check mo na positive to negative, positive to negative. So unahin mo yung battery. Okay. Lalabas diyan yung SCC natin, yung voltage niya. Okay. Then yung inverter, no? Tsaka yung inverter kasi kasama sa LBD yan. Okay. So power natin yan. Okay. So lumabas na. Then yung mismong inverter, no, ito may power on din yan. Okay. So umandar na rin yung electric pan natin ulit, no. Ayan. So patayin muna natin. Okay. So ang cutoff nitong LBD natin, no, yung low voltage disconnect ay 11.5. So pag na-reach niya na yung ganyang range na 11.5 ng battery, ay magsa-shut off yung unit natin. Then mawawala yung LED dito sa ilaw na to, no? Magmamatay ito. Ibig sabihin, patay yung unit mo, hindi mo magagamit yung inverter, walang output na 220 volts. No, antayin mo muna mag-reconnect ng 13.5. Okay? So 2 ang reconnect plus yung 11.5 equals 13.5 ang reconnection niya. So i-charge niya muna yan hanggang umabot ng 13.5 yung battery mo, saka uli magagamit, no? If ever malobat ang battery mo. Okay, so naka-on na lahat yung mga breaker natin sa battery sa inverter, no? So pwede mo na rin magamit kaagad yan, no? So patay yung electric pan natin. So nakabuhay na yung inverter, no? Kahit battery lang pwede mo magamit yan, okay? As long na may lamang pa ng kuryente yung battery mo, no? Ayan. Then papower natin yung solar panel, okay? Para lumabas yung icon, then yung arrow blinking para makita natin nagcha-charge, no? Okay. So yan. So ibig sabihin niyan na working na yung unit mo. Then tumataas na unti-unti yung voltage natin diyan. Okay. So, 'yun. So salamat sa pagtitiwala, Sir Gilbert, no. At sisip ko sa iyo to mamaya, update kita after 2 PM, no. Salamat sa pagtitiwala. God bless.